Mula sa isang higanteng ibon na lumilipad sa himpapawid ng palasyo sa Republika ng Silangang Gorto, dalawang lalaki ang tumalon pababa. Ang unang nakapansin sa kanila, si Pito. Bigla na lang siyang napatingin sa itaas sa maulap na kalangitan. Naisip niya lang, walang ibang dahilan. Nagkaroon lang siya ng isang kutob. May paparating. At sa loob ng ilang segundo, naging katiyakan na ang kutob niyang yon. Kalaban. Pero noong mga oras na yon, masyado pang mataas sa himpapawid ang tinutukoy niya mga kalaban. Kahit na gaano pa katalas ang mga pandaman ni Pito, dapat imposible pa rin naramdaman niya ng ganun kaaga ang pagdating nila. Siguro, masasabi na ang pagiging likas na hayop na nananatiling dumadaloy sa kanyang dugo ang nagudyok sa kanyang humanda para sa pakikipaglaban. Ang N ni Pito, nawala na naman. Dalawa sa maharlikang gwardya ang nakakita sa paparating na bagay na lumitaw mula sa mga ulap. Dragon! 6 5 4 3 2 Sa puntong yun, tumigil na si Pito sa paggamit ng N para maituon ang buong puwersa niya sa magaganap na laban. Kaya lang, Dragon Die! dahil dito, naging isang malaking pagkakamali ang pagkakita niya sa kalaban at ang desisyon niyang itigil ang paggamit ng N. Nasaan na sila? Ngayong naharap siya sa isang seryosong banta sa hari, biglang tumalas ang 6 na pandama ni Pito ng higit pa sa limitasyon at madali siyang dinala nito sa kinaroroonan ng kalaban sa kalangitan. May mas mahalagang banta sa ulan ng maliliit na dragon sa paligid niya. Ang mga tao. Gerib Skara! Isang Nen ability na ginagamit ni Pito kapag kailangan niyang lumaban ng buong lakas. Pagkatapos nitong ma-activate, 0.1 second lang ang kailangan nitong oras para maglunsad ng atake. Pero sa loob ng 0.1 second na yun, malinaw na narinig ni Pito. Marami akong inasahan na mga ganting salakay mo sa gagawin naming pag-atake. Pero malaking pagkakamali itong napili mong gawin. Munting langgam. Sa mga mata ni Pito, marahan at napakaswabe ng mga susunod na ginawang paggalaw ni Netero na para bang naka-slow motion pa nga ito. Subalit, walang dudang na kumpleto na ni Netero ang mga paggalaw niya sa loob ng 0.1 second na naganap pagka-activate ni Pito ng ability niya at pagkalunsad niya ng atake.
Nangangahulugan lang na kinontrol ni Pito ang pandama niya sa pag-andar ng oras. Pinabagal niya halos sa puntong huminto na ng tuluyan ang oras para sa kanya. At nagawa yun ang utak niya dahil sa kagustuhan niyang makita ng ganun kalinaw ang mga paggalaw ni Netero. At ang naging resulta, isang tira na hindi maiilagan. Sa kinauyang pwesto ng kamay niya, hindi dapat doon ang galing ang atake niya. Paano? Ipagpapasalamat ko kung hindi ka nababalik mula sa kung saang lugar ka tatalsik. Sa lagay na to, malamang kung sang lupalop na nga ako pupulutin. Hindi niya ako narinig. Masyado siyang abala sa pagprotekta sa hari. Dr. Blythe! Wala talagang ibang silbi ang kapangyarihan niyang tinatawag na Dr. Blythe bukod sa pagpapagaling ng pinsala. Hindi nakakagalaw si Dr. Blythe mula sa lugar kung saan siya unang tinawag. Ngunit dahil konektado ang puppet na ito sa buntot ni Pito, limitadong distansyang pwede niyang galawan sa paligid nito ng may 20 metro lang. Ang limitasyon yon, ang mismong dahilan kaya nanatili si Pito sa laban. Tumigil na. Bilis!